Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maaga. Mga hakbang pasulong mula sa paglalahad at pag-unawa ng mga problemang dulot ng korupsyon. Narito na tayo sa panibagong antas. Level Up. Diskarte. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon.
bawat akbang, ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng paggamit ng katarungan, ng pag-abot sa pangarap na umunlad, at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte, ikalawang aklat. Diskarteng makabansa, diskarteng makatao, diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusulit, pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Isang makulay na hapon, mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Diskarte. Ito po si Flora Bantos at dahil nga tuwing Pebrero ay pinagdiriwang po natin ang Araw ng Mga Puso. Puso para sa bayan. Puso sa mga minamahal mo, mapa-Iloilungan, mapa-Samar, mapa-Mindanao. Mga kaibigan, pinagdiriwang of course natin. Pag Pebrero ang National Arts Month. Ngayong hapon ay dalawang makata na muli ang magtatagisan sa kanilang pakikipagtalastasan. At ibabalik po namin sa inyo muli ang aming mga makata, si Ginoong Vim Nadera at si Ginoong Mike Coroza. Magandang hapon po. Mukhang hindi ako sanay na maikli lang yung sinasabi. Ganon? Opo, nervous pa ko kami para sa aming gagawing pagtatanghal mamaya. Hindi naman kayo binubusalan ng inyong mga gustong ibahagi. Di ba? Yung nung nakarang pagtanghal nyo siguro, pagkabukas ay may pumutok na balita. Ngayon, tingnan naman natin ang tungkol sa sining. So, Ginoong Vim, sige, bumati ka muna. Magandang hapon po sa lahat ng mga nagmamahal sa sining. Yes, nagmamahal sa sining. Kaya National Arts Month, kaya itong ating mga kasama ngayong hapon ay of course, ito yung mga dalawang makata, dalubhasa po, no? Sa balagtasan, nagsusulat po sila at nagpa-perform tulad ng sinabi nila last night. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay, taka muna, ano bang topic natin ulit ngayon, Mike? Sir Mike? Dapat bang ipagdiwang at dakilain ng pambansang buwan ng sining? Kailan ba nagsimula ang pagsa-celebrate ang National Arts Month? Nung panahon po ni Pangulong Corazon Cuanco Aquino. But before that, parang wala, no? Hindi nila pinasa-celebrate. Weird, no? Okay. Ngayon, hindi na ako magtatagal siguro. Pakinggan na po natin, mga kaibigan, ang kanilang mga tindig. Patungkol ba sa, may kabuluhan pa ba? May relevant pa ba ang National Arts Month? Ano to? Pilipino pa ba to na arts o hindi na? Ginoong Mike Coroza and Vim Nadera, sige po. Simulan niyo na po. Ako po si Vim Nadera, na tunay na tayabasing umaako ng tungkuling balagtasan ay buhayin. Isang taon na lamang po ang kailangang hintayin upang sentenaryo nito sa wakas ay dumating din. Ngayong buwan ng Pebrero, aming usapat usapin, bakit dapat dakilain pambansang buwan ng sining? Pambansa bang matatawag kung kalakhang Maynila lang? Buwan bang maituturing kung ang ating pagdiriwang ay pinagkasa sa oras, araw o linggong simbolikal? At sining? Anong nangyari sa musika, panitikan, teatro, sayaw, sining biswal o sining multimedia raw? Samantalang kayang gawin ng elepante sa Chiang Mai. Kaya po ang aking panig ay di dapat magkaroon ng taunang selebrasyon nitong simpleng imitasyon sang-ayon sa pilosopong si Plato mula pa noon. Sining ay di kailangang pag-ubusan ng panahon. Bakit pag-aaksayahan ang bagay na hanggang ngayon ay immoral at masama ang ugalit, orientasyon? Di ba ayon sa Republic,
Ang ideal daw na lungsod ay lungsod na walang sining. Bukod pa sa nagbubukod, ito raw ay nanlilisyat, titiwalag ng lubos. Itinatanim daw nito ang halagahang baluktot. Paano ang ating puso't isipan kong mababalot ng hindi anyong eternal, kundi nilalamang bastos. Para saan ang performance art at performing arts na flash mob kung walang maihahing almusal sa ating hapag? Para kanino ang toy art na nakakahon lang sa ronak pag di natin madamitan ang ating asawa't anak? Para ano ang disenyo ng turn of the century locks kung wala tayong tirahan at tahanang matatawag? Kung sining ay walang iba, kundi karagdagang gamit. Ang unahin dapat natin ay ating pagkain, damit, at bubungan sa ibabaw ng ating ulong mainit sa sagot sa suliraning hindi maubos maisip. Pambansang buwan ng sining? Ano? Paano? Bakit? Habang blangkong nakatingin na nagsabing, handa, awit. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, simoy ng amihan, himig ng kundiman, sa hardin ng bulaklak, ang bango ay matimyas. Ginto ang liwanag, ligid ng paglingap. Na blanko ka ba ng iyong marinig itong aking ginawang pag-awit? Bumabating buong galak, akong hamak na makata, ng tanging kayamanan ay ang sining ng salita. Lumalahok ako ngayon sa debate na patula, balagtasan kung tawagin, na kung kaya nagsimula ay sa mithing parangalan, si balagtas na dakila, mandirigmang ang sandata ay panitik na mabisa. Salamat sa nagtaguyod ng gawaing ito ngayon. Ito'y tunay na parangal sa mataas na tradisyon at sining ng balagtasan na sa lahat ng panahon ay kapaki-pakinabang hindi dapat mapatapon. Nagtataka lamang ako pagkat itong humahamon na makatay kung bakit pa lumalahok sa diskusyon. Parang gamit itong sining na aniyay walang kwenta. Balagtasay isang sining. Wala rin nga bang halaga? Ikaw pala, katalo ko, ay mahilig mag-aksaya, naglulustay ng laway mo, panahon at enerhiya. Binabanggit mo si Plato at ang kanyang republika. Di ba't ang pilosopiya'y isang sining ding talaga? Tapos walang sining dapat, ano yun? Tatalo ko ang anumang ginagawa ng mahusay na nakapagpapataas ng pananaw mo sa buhay, na nakapagpapasiglat, nakapagbibigay kulay, nagtutulak na suriit, timbangin ang bagay-bagay upang ganap na matatap, yaong lantay at ang tunay sa ubod ng kaluluway.
isang sining na dalisay. Kaya itong balagtasay, isang sining na mahal ko, dalubhasat sakdalhusay sa sining ng pagtatalo at sining ng tugmatsukat ang makatang bumeberso sa paghagkis ng katwiran at ng mga argumento. Kaya bayang nakikinig, namumulat, natututo, importanteng sining ito. Kaya tayo naririto. Anong silbi nitong sining kung ang bayay naghihirap? Maghihirap yung bayang walang sining sa hinagap. Sa alinmang anyong sining, marami ang nabubunyag na sa bayay nagmumulat, nagtutulak na mangarap at magsikap na ang buhay ay lubusang mayangat. Ipagdiwang ang pambansang sining nitong Pilipinas. Aking mahal na katalo, kapag ating susuriin ang pagitan ng taludtod at talinghaga mong bitin, ako ay nakukumbinsing kumakampi ka sa akin. Kung bayan ay naghihirap, anong silbi nitong sining? Gamot ba na pampalimot, pampaantok, pampalasing na matapos kang languin? Sa lumang buhay, gigising, sangkay, isang tuka. Daig pa ang sasabungin. Walang ipinagkaiba sa ating inaabangang kabanata ng kwento sa radyo TV tanghalang moderno o postmoderno, lagit-laging sinasanay ang bawat bahay, barangay, bayan, syudad, lalawigan, rehiyon, bansa at mundong umiinog at umikot lang sa pagtakas at pag-uwi sa dating katotohanan. Sa kabilang banda naman, anong klaseng arte iyon na makaraang basahin may samot-saring emosyong gumugulot, gumagat. May boses na upang ikaw ay sa salimban ng tawag na nagbalat kayong hamon para simulang sindihan ang mitsa ng revolusyon. Kaya hindi masisisi kung makukuha ang loob ng iba sa artificial intelligence na nanakop. Di hamak na mas mahusay si Ilyak na tumugtog o si Ariel na magpinta na wala pang moment at mood. Palaging maasahan sa pagbuot, pag-aayos ng malikhaing makina sa gusot ng taong sabog. Mito nitong balang araw ay nagaganap at magaganap kahapon, ngayon at bukas na bukas sa pangyayaring twilight zone ng nangahas maglahad at sa pagmulat ng mata ng artistang Juan Tamad na walang ginawa kundi mangarap lang ng mangarap. Tatambad sa harap niya ang totoong hinaharap. Lahat ng ating okasyon ay sarigawa ng saglit, lakas at pera ng bayang sa pagpapasabog ay manhid. Kaya nagagawa nating tuparin ang panaginip sa pagkakataong itong sa atin ipinagkait ng mga tagabantay ng susi na nakasukbit sa baywang na nakaabang nitong kultural na pulis. Katalo ko, palagay ko.
dapat mo nang hubarin ang suot mong t-shirt na kaloob sa atin. Pagkat ikaw ay tumututol, ipagdiwang itong sining, ang t-shirt na yan sa iyo'y isang pagsisinungaling. Hubarin! Hubarin! Paanong mangyayaring ako'y kakampi sa iyo? Sa sining ng bansa natin, tingin mo'y despalinghado. Ang sabog mong tinutukoy, ikaw yata katalo ko. Di mawari ang direksyon ng iyong mga argumento. Dapat ba o hindi dapat ipagdiwang ng totoo ang ating pambansang sining? Mag-focus nga tayo dito. Ayaw mo bang ipagdiwang dahil ito'y walang kwenta? O dahil ba sa tingin mo, sining nati gaya-gaya? Parang opyo lang ba ito na ang dulot ay pantasya't sa madlay pang aliw lamang pampalimot ng problema? Di mo ibig ipagdiwang pagkat di lahat kasama? O dahil pwedeng ang sining ay gawin na ng makina? Ang sining na pinapaksa ay marapat na linawin. Di ito kung ano lang. Ito'y mahusay, magaling, nagawaing iniralan ng pagiging malikhain. Ang anumang ginagawa ay sining na kikilanlin kung mahusay na niyari, pinag-isipang time-team. Simpleng banig na maganday, sining na may tuturing. Lagi kasing tunati sa malaki at dakila na ekspresyon ng damdamin at matatayog na diwa. Tula, awit, sayaw, dula, pintat gusaling magara. Sa kahit na anong bagay ay may sining na lumikha, may marubdob na pag-ibig na nagtulak sa umakda. Kaya, mahal, pang museo ang antigong mga banga. Ang sanhi ng pagdiriwang. Katalo ko, pag-isipan. Ito'y upang kilalanin ang pambansa nating dangal. Nasa iba't ibang anyo ng sining ng bayang mahal, ang diwa ng pagkataong hindi dapat malimutan. Nasa mga anyong sining ang pangarap, agam-agam nitong bayang nagsisikap makamit ang kalayaan. Kung tutulkang ipagdiwang ang sining ng ating lahi, tila yata nabalot na ng lagim ang iyong budhi. Na dapat na magdiwang ng matanghal yaong mithi na magiging gabay natin sa ating pagpupunyagi. Ipagdiwang ang pambansang sining nitong ating lipi. Kung may dangal sa sarili, walang hindi magagapi. Aking napapansing, ikaw ay nagiging talusaling. Di nga ba sintomas ito ng mga nag-uulyanin? At ako pa itong iyong pinagtuon ng pansin. Gayong mebuyan kang ngalagsa pasususuhin. Ikinahihiya ko ngang ikaw ay barahin dahil kinakausap mo ang sarili sa salamin. Kaya kung mamarapatin, ako ay muling pagbigyang ibalik ang ulirat mo sa duwelong talawahan. Walang iniwan sa paksang pansamantalang iniwan. Bakit ba ginagastusan itong kapistahan? Ibinabaon lang tayo sa di mabayarang utang.
kailangan ay konkretong planong panghabang panahon. Ang halimbawa ay Hallyu o ang Koreanong alon. Ito ang punot dulo ng global na atensyong di lang sa ekonomiya at edukasyon nakatulong. Kung bakit sikat ang K-pop, ito ang kanilang bisyon at 2 dekada na, ito ang kanilang misyon. Sa ganang akin lang naman, bakit tayo nagpapagod ng walang pilosopiya o prinsipyong tumutuhog? Kami-kami, kayo-kayo ang diskarteng sinusunod. Bakit etnosentriko pa ang ating galaw at kilos? Kaya inabot na tayo ng pagbabalik ng salot, wala pa rin tayong mapang pangkultura na maayos. Kagawaran ng kultura at sining kaya dapat ang tugon sa tanong nating nananatiling pangarap. Isang departamentong ba ang kailangang itatag upang programa at proyekto ay nagkakaisa lahat? Pandaigdig ang dating, ngunit may pambansang ugat. Kaya nililiwanag ko itong di dapat kong panig. Pambansang buwan ng sining ay di dapat inuulit para lang sa kapanan nitong pag-uulit-ulit. Bawat taon na susunod ay mas kapanapanabik kung tayo ay papalapit ng papalapit sa target. Teka muna, kasama ba ang international market? Katalo ko, dapat ikaw ang gagawing sekretaryo sa Departamento ng Kultura na pinapangarap mo. Katalo ko, pareho nang tayong dalawa ay ubanin. Aywan ko lang kung sino nga ang sa ati ulianin. Alam ko ring tayong dalawa ay parehong di sinungaling. At sa huling tinuran mo, malinaw mong inaamin na talagang di katutol ng buwan itong sining na pambansay ipagdiwang ng time team. Ang inaayawan mo lang ay ang laging pag-uulit ng iyon at iyon pa ring pakulo at mga gimmick upang itong selebrasyo'y maging kapanapanabik. Ibig mo ring magkaroon ng ahensyang magbibigkis upang lahat ng proyekto ay di magsala sa labid. Kakampi nga pala kita sa layuning mag-celebrate. Kanina ay binanggit mo, katalo ko, iyang Hallyu. Bakit nga ba sumisikat ang sining ng Koreano sa mundo? At halos buong sambayan ng Filipino tumitiling ubod tindi kina Ayu at Lee Min-ho. Sa radyo at telebisyon, malaganap ng totoo ang pagsayaw at pagkantang Koreano ang idolo. Lalong dapat ipagdiwang itong sining na pambansa. Pagkat mula pa nga noon, mga Pinoy hangang-hanga sa kultura at mga sining ng impluensyal na bansa. Ang sariling sining natin, di lang binabaliwala. Pagkat di raw umaayon sa huwaran ng banyaga, Pinoy mismo ang sa ating kalinangay dumudusta. Pagkat hindi nakilala ang sarili nating galing, walang puso't malasakit sa sarili nating sining. Itong mga kabataang noong unay itinuring na pag-asa nitong bayan ni Rizal na Sakdal-Giting. Subalit ngayon kung pagkatao'y lumalayo na sa ating pagkataong Pilipino'y
magiging pag-asa pa rin? May sariling galing tayo bilang mga Filipino na marapat makilala't itanghal natin sa mundo. Kung pambansang pagdiriwang kataloy hadlangan mo, saan tayo pupulutin? Magiging ano pa tayo? Bumabati akong lubos, nagpupugay na totoo sa sining ng bansa natin, dangal natit pagkatao. Bigyan ng t-shirt! Hubarin ang t-shirt. Ginoong Vin, sa tingin mo ba ay nakalimutan na pa ng Pilipino ang pagpapahalaga sa ating sining? Ay, may nagawa nga po itong pagdiriwang ng buwan ng sining. Oh, yun! Parang Pied Piper, no? Ang sining na dinudumog ng daga. Oo. Pero ang aking gusto malaman, bago natin pag-usapan tungkol sa paano gumawa ng balagtasan, gusto ko i-take up din yung mga very valid points na ni-raise nyo. Alam nyo, ang unang gusto kong tanungin muna sa inyo is, paano ba mapapalaganap ang pagmamahal sa ating national o, ating sariling sining? Kasi 'di ba, nung bata pa ako, nakakapanood ako ng sayaw ng bayanihan, performance ng bayanihan. Hindi na, tanda na. Nakakarinig ako ng mga kundiman. Sa TV napapanood ko yung yung si Sigan Reyna? At yung awitan kita, no? Yung mga ganun, pati mga lakbay aral, mga ginagawa nila, no? Na sa akin, nagmumulat siya, ay kaganda pala na ating kultura, ng ating sining. At ito ay sino-showcase sa ibang bansa. Na pag alam nila, ay ang Pilipino, ang galing, tinikling, o kung ano-ano pang mga, sa mga ganung aspeto, no? Ang tanong ko, sa tingin niyo ba, ang mga kabataan ngayon, ay meron pa rin pagpapahalaga sa ating sariling sining? At paano natin mapapalaganap itong pag-value sa ating arts? Sinong gusto? Yung mas matanda. Opo, ang akin naman po, yung pagdiriwang lang ng buwan ng sining na parang nagiging paulit-ulit nga dahil, hindi naman yung sa sining mismo dahil yung amin naman ginagawa, sining din dahil hindi na rin lingid sa inyo na kami bahagi na rin ng pagtataguyod nito. Ngayon nga po, nung buta namin ng dekada 60, 70, doon pa English pa, may issue pa tayo ng wika. At yung mga napapanood lamang sa TV, ay mga sa Channel 7, halimbawa yung mga... important kasi. Mura kasi mas yun. Mas mura kaysa po gagawa ng... sarili nating mga drama, po ng mga turning point nga nung nagkaroon ng, halimbawa sa Sesame Street, na paso ang kanilang kontrata at napilitan silang magtayo ng una Kalye Sesame. Tapos Batibot. Wala na, ay itong Batibot na nga mismo, na hanggang ngayon ay talagang sa tingin ko sila ang gumawa ng napakalaking pagbabago, lalo na sa pagtuturo sa gamit ang media, no? Itong telebisyon, ang mass media pa noon. Tapos itong panahon ng social media, no? Yun po, napakaraming plataforma. At kung kita nyo, hanggang ngayon, pag pinag-aaralan ko nga minsan yung TikTok, sabi ko, hindi namin to nagamit? Nung panahon na, yung haba na maikli, di ba, nagkasya na tayo dun sa, di ba dati parang isang oras talagang haba ng programa, at alam niyo sa Mascom, tapos pag 30 minutes, di ba, mga 60 minutes, di ba, mga ganung programa. Tapos, kaya pala ng ating attention span sa TikTok. Sa TikTok lang, kasi halimbawa kami po yung proponent ng text tanaga, text tula, dali text yung nagpa-contest kami ng mga pagsulat ng tula, gamit lang ito. So, kumaga yung kakasya lang dito sa screen. Ito yung limitasyon ng plataforma ng social media, ng cellphone. Di ba? May yung lang kasya sa screen. Tapos ito, naka-invento pa na mas maikli. Yun yung TikTok na, sabi ko, ang dami palang pwedeng sabihin. Maaari ka palang magpapanalo ng kandidato sa eleksyon dahil lang sa TikTok. Di ba yung mga ganun lang. Tapos, ang disenyo pa niya, paulit-ulit. Di ba kaya po, yung may kaibigan ako, si June Mondejar, na nakikinig ngayon, yung napanood na niya, pero bakit uulitin niya? Ulit-ulit pa parang, kasi parang baka mag-iba pag inulit. Yung ganun ba,
kinakaya pala ng ating kamalayan yung ganong mga proseso. At yun ang nakagisna ng aming mga anak ni Mike. No, kami merong Gen X, Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Z, meron kaming representative sa bawat generasyon. Gen. Meron kaming ganun. Kaya na bilang magulang, oo nga, ba't nga ba ganito? Kaya nakikita namin, pag halimbawa yung mga kabataan ngayon na napaka-entitled, no? Parang kasi, yung parang on demand. Kasi dati nun, di ba, maghihintay pa tayo kung kailan kaya papalabas uli yung Like a Virgin o kaya yung Give Love on Christmas Day, yung MTV ni Michael Jackson. Dito, kung kailan mo kailangan, may YouTube eh. Pwede mong balikan lang, Spotify. Di ba ba? Kaya nakikita ko yung henerasyon, entitled eh. Yung parang, yaya. Pero ang point ko nga is, sa tingin nyo, mga kabataan ba, ay may pagpapahalaga sa sarili nating sining? O masyadong sabi mo nga, Ginoong Mike, hindi mas na-attract sila ngayon sa K-pop, no? Mga ganong art. Kailangan sigurong gumawa ng scientificong survey para dyan. Pero, kasi kung ang titignan lang naman natin, kasi yung mas nakikita natin, mas marami sa tingin ko, pag nakikita mo sa telebisyon, yung mga akit na akit nga talaga dun sa mga yung K-pop at iba pang nanggagaling pa rin sa matagal na panahon mula sa kanluran at iba pang mga bansang influensyal. Pero yun nga, pero dapat ang magiging tugon dapat doon ay lalong dapat na maging epektibo yung edukasyon. 'Di ba? Kaya nga dapat maagang panahon pa lang, kinder pa lang, grade 1 pa lang, talagang dapat ay naituturo na, naipakikilala na sa ating mga mamamayan kung sino ang mga Filipino, kung anong meron tayo bilang mga Filipino. Kasi kung hindi nga talaga kilala simula sa umpisa, wala na talaga magiging pagpapahalaga pa para dito, di ba? O kaya nga, edukasyon at tanging edukasyon ngayon ang napakahalaga. So, formal na edukasyon, ibig sabihin, napakalaki ng tungkulin dapat talaga ng Department of Education. Anong araw ay tinuring ang Department of Education and Culture. Nga yan di ba? Natanggal ang culture. Kasi supposedly, ang ambition nila is, hindi mo na kailangan siya i-separate ang kultura. Parte na yun edukasyon. Pero yun nga lang, yung pagpapatakbo ng curriculum, doon ata nagkulang. Yun ang tinutugunan sana ng Cultural Center of the Philippines, no? Yung sa arts education. Kakaroon sila online, tinuturo tungkol sa iba-ibang klaseng art. Tapos, binumulat ang mga kabataan, not only for the special school for arts, but even yung mga nasa public school, makita at ma-value yung mga different cultural, not only cultural artifacts, but our own cultural heritage through the different forms of art. Ayun nga. Kaso nga, yung mga curriculum mismo sa eskwelahan din, gaano ba kahusay ang pagkakabuo ng mga curriculum na ito na nagtatampok nga ng pagkilala sa pagka-Filipino. Kasi, Mike, hindi lang curriculum mismo yung mga guro, dapat turuan mo. Yun nga kasi. Dapat nasa sa loob niya, nasa sa puso niya. Yung pagpapahalaga kung anong meron tayo. Kaya nga, yung ibig sabihin, lahat ng mga institusyon, lalo na yung mga institusyon ng higher education, doon nga, ang training dapat talaga sa mga guro, sa mga magiging guro, dapat matuon talaga doon sa paglinang ng yung pagkataong Filipino sa mga Filipino. At hindi yung tipong ang mga batay nag-aaral para hindi maging Filipino. Di ba? Parang yun ang tanong dapat Nag-aaral ba tayo para ano? Para maging iba kaysa sa pagiging Filipino? O nag-aaral tayo para higit nating makilala ang ating pagkatao upang higit nating mapagbuti pa ito? Siguro po, singit ko yung konsuelo de bobo natin sa pandemya. Naging posible yung online learning, no? Dati natin, kala natin sa mga open university yan. At ngayon pala, sa atin nga, dapat tayo na mga hindi sanay sa talagang sa online education ay matuto rin, no? Matuto tayong umangkop din sa informal education din, dahil hindi lang yung nilalaman kundi yung anyo rin, dapat marunong tayong gumamit. Ako sa klase ko po, meron akong pani TikTok, at saka dati nung una ay pinagturo ako ng pagsulat ng tula, kaya meron kaming Poem TV. So yung mga ganun ba? Galing. Kasi kailangan mo talaga. Kasi para ito yung format na napilitan kasi akong gumawa ng curriculum na dapat yung
Atensyon nila, tsaka kaya nga yung multimedia na po ngayon kasi at kaya nitong huli nga kami po sa Technical Committee on Literary Arts ay nagkaroon ng website para bigyan ang mga guro ng pagkukunan bukod sa panitikan.com Resources, ng mga yun po, learning and teaching materials na online. Tapos yung pong ginagawa ngayon, dugtag ko rin ng NCCA, yung Philippine Cultural Education Program. Yung pong kahit yung gagamitin ng sining sa pagtuturo ng siyensya, gagamitin ng sining sa pagtuturo ng matematika, at yung kaya kulturang edukasyong pangkultura ang ginagamit halimbawa yung Mayon Volcano, pag-aaral ng triangulo. Wow. Yung po bang gano'n sa... Pero bakit din ngayon ko lang naririnig sa'yo? Ay, wala ka walang pag-alam, hindi masyado na pag-uusapan. Opo, siguro pagbalik namin yan ng pag-usapan. At meron na pong gano'n. Mabuti po. Meron pong graduate diploma. Sana nga po, kung meron na, gawin ng parang hindi yung parang alternative lang. Mainstream dapat. Oo, sa lahat na yung sinasabi ni Mike kanina. Kasi gano'n. Kasi kung ganun, yun nga yung sa holistic. Pailan-ilan, pabukod-bukod. Dapat pangkalahatan. Yan naman ang ayaw ko dun sa pambuang bansa. Kaya katulad dito, dapat yung, eto gusto ko na i-share sa inyo, meron ako naging former student, yung nagturo kasi ako sa UPC Bunon, si Christy Agnes, ang nag-asawa na siya. May-ari sila na isang hotel sa Cebu, yung Palm Grass, no? Wow, sana hindi lang siya buwan-buwan, no? Occasionally, nagse-celebrate sila, nagkakaroon sila ng various events, pinag-uusapan yung history na ang involvement of Cebu sa Philippine Revolution. Kasi pag nakita mo yung mga libro, puro, hindi naman nila Luzon-centric, di ba? Pero yung ang laki ng parte na ginawa sa Cebu. At saka, kung tayo ay mayaman sa Balagtasan, naririnig natin sa Luzon, sa Visayas naman ay tawag doon, yung kanilang balak. Pero ito, kayo ay mga social issues. Ang balak is patungkol sa pag-ibig. Tula, no? Yeah. Doon sana yung komposo tsaka balitaw yun. Kung sa Cebu, balitaw. May smiling pa. Sa Waray yung smiley. Oo, hindi ko narinig yung Sa smiley. Cebu ay balitaw, sa Iloilo yung komposo. Na ang ganda mo yung sa maganda yung komposo. Yan po yung parang modern history na. Yung mga nangyayaring panlipunan, yung sa paligid, ang laman na ng komposo. No, katunayan may bumasa ng papel. Katunayan yung pong halimbawa yung mga bagong epiko, ang laman yung mga nangyayari sa kasalukuyan, yung tinatawag natin current events. That's good. Paano ba talaga binubuo yung Balagtasan? Kasi undoubtedly mayaman siya na sining, no? At ako habang nakikinig sa inyo, talagang attention ko, nakuha nyo talaga it's there, and many of the things you've spoken about talagang ay buod ng mga katotohanan. So, paano ba bumubuo ng Balagtasan? At pwede bang i-share natin sa ating mga kababayan, ano yung naging challenge in producing and making Balagtasan prevail? Mabuhay pa siya? Sige. Ikaw muna, dahil nung una po naman hindi ako nagbabalagtasan. Katunayan sa balagtasan sa Singapore, ako parang front act. At sila ni Teo Antonio at Mike Rosa magkalaban. At may iba pa nung Lakambini. Kinalaunan ako po yung naging lakandiwa ni Mike Rosa at Teo Antonio, MT at Vim. Kaya MTV po ang pangalan ng grupo namin. Educate me. Anong ibig sabihin ng Lakandiwa? At ano yung Lakambini? Si Mike po nung papaliwanag. Yung Lakandiwa, yung nagsisilbing kaya nga Lakandiwa, di ba? Kasi siya yung pinaka may dunong dun sa pagtatalong ito. Siya yung nagbibigay ng order do sa usapan. At siya rin sa dulo yung nagpapasimuno siya rin sa dulo yung nagbibigay ng hatol. Yung iba sinasama yung manonood, no? Sinasabi ko. Kaya naman siya rin ang kakausap sa manonood kung alin sa tingin ng manonood, kung aling panig yung mas matimbang para sa kanila. Pero tayo ngayon wala tayong Lakandiwa. Napansin mo na baka dapat ay pwedeng ikaw mismo ang Lakandiwa. Hindi, ang magiging Lakandiwa ay ating mga nanonood. Di ba? Ang hatol nyo, anong hatol nyo mga kaibigan? May kabuluhan pa ba ang ating pagdiwang ng buwan
ng ating sining, di ba? Oh, Dapat hindi ganun, maitanghal ang ating mga Ayan. artist, Opo. ang ating mga makata, ang ating mga manglilikha. Ay, kaugnay naman nung pagsulat ng Oo. balagtasan o pagbuo ng balagtasan, talaga namang nung sinimulan nito noong 1924, nagpakita talaga ng huwarang script, di ba, Bim? Kung paano magkakaroon dapat ng balagtasan. At unang kailangan talaga, yung lalahok sa balagtasan ay makata. Ibig sabihin, yung mismo makata na magtatanggol ng isang panig, ang siyang bubuo ng kanyang tula. Kaya nakita mo, kaming dalawa ni Bim, yung proseso namin, medyo matagal kasi pag may iba kang mga kaabalahan, at may iba kang hinaharap, Nagmadali nga ako. Kulang pala ako. nagkang nangyari kasi, dahil nga ang usapan, siya yung kontra, ako yung pag Tatanggol, ganon. oo. Ay kung sino yung kontra, siyang nauuna eh. Okay, siyang nauuna. Nauna ngayon. Kasi sa dalawang presentasyon natin, siya yung kumontra lagi. Ganon naman yun eh. Wala naman sa kung ano yung pinapanigan mo talaga kung ano totoo, kundi dahil balagtasan nito, kailangan pumili ka ng panig na ipagtatanggol mo. At kailangan mahusay ka dun sa pagpili mo nung ibig mong nung papanigan mo. Kaya nauna si Vim na magsulat. Problema, nung nasulat na niya, sabi, sagutin ko na daw, ay ang dami kong inaasikaso. Kaya nagtagalan ako para inabot ng 2 araw bago ako nakatugon. Sabi ko sa kanya, pasensya na ha, ngayon ko lang naharap ito. Kaya hanggang kanina, nagbubuo kami ng teksto. Pero ang kailangan matutuhan na nagsusulat, una, dahil balagtasan ito, hinihingi na marunong ka magtugmat sukat. Yung rhyme and meter, the art of rhyme and meter. At marunong kang maghanay ng ideya na ilalagay mo sa saknungan na gano'n na logical yung daloy na hindi naman Dapat lang. O, diba gano'n? Kaya nga mahirap na nga yung gano'n, lalong humihirap kapag kailangan mo pa itugmat sukat. Oo. So, pag sa sukat, ilan dapat? Ay depende sa mapapagpasyahan ninyo. Sa karaniwang sining noon, 12 o 12 syllables, yung gano'n. Ay kami ni Vim, nagkakasundo kami na ang gagamitin namin ay 16. Yung 16. Lalabing So, animin. yung po may sasura din. So, May 16 sisura. na natin namin sa 8-8. Kasi mahaba yun eh. 8-8. Yung, yun lang para sa musika na masasawa. Nagkakaroon ng indayog. Kaya nakita mo merong rhythm yung pagbigkas. Oo nga eh, oo. Hindi prose yung tunog. Oo. Yun ang kaibahan na sa debate. Kasi sa debate, hindi naman ganyan. No? Wala kasi susunod na, di ba, yung rhyme. Basta pakita mo yung tinding, yung lohika. Kaya kaya sa isang banda, challenging ito. Kung marunong, basta nag-research ka at alam mo yung idea, madali mo masabi. Pero sa balagtasan, challenge talaga na itugmat sukat mo Oo, siya. may gagawin ka pang iba. Kaya po yung pagtutugma. Bukod sa nag-research ka. Ako, it's a big honor na nakasama namin ulit kayo ngayong hapon at napakinggan ulit kayo ng mga ating tagapakinig. Bago ulit ko, as alam nyo, ayoko umalis tayo na just sa babay lang. Pwede ba kahit konting stanza na lang o konting linya, pwede ba paalalahanin nyo ulit sa ating mga tagapakinig sa pagbibigay pagpapahalaga sa ating kultura, sa ating sining. Sige. Tutol ka man na tayo mag-celebrate. Dakilain ng national. Ang sa akin lang po naman yung kung meron tayong yung mayroong parang prinsipyo o filosofiya. Kasi doon manggagaling eh. Yes. Lahat, no? Yung hindi yung kanya-kanya eh, hiwa-hiwalay po. Tapos wala namang isang disenyong malaki. Kasi doon sa ginagawa ng Korea, halimbawa, ina-align lahat pati sa ekonomiya, sa politika, at yung suporta ng gobyerno nila. Malinaw. Oo. Dapat na maging pangunahin para sa atin ang pagkilala sa ating kultura at sining. Sapagkat dito nakabatay, dito nakasalalay ang lubos nating pagpapahalaga sa ating pagkatao bilang mga Filipino. Ako ay sumasang-ayon. Ginoong Corosa. Pwede lang nakambili. Pwede na. Tuturuan niyo ako? Dahil malalim po ang aking kaalaman sa ating kung bakit kailangan ipagbibigyan ito ng pagpapahalaga. Tayo'y mga Filipino at hindi natin mapagkakaila ang ating kultura ay mayaman, makulay. So, gaya nga po ng lagi nating sinasabi mga kaibigan, ang sining ay buhay.
ang buhay ay sining. Wow. Ito ay bahagi ng ating kultura, ito ay nagsisilbing simbolo ng ating kasarinlan. Hindi lamang po ito basta entertainment o di naman kaya ay pampalipas oras lamang. Hindi lamang po ito basta entertainment, mga kaibigan. Bagkos ito ay siyang bumubusog sa ating kaluluwa. Tayo bilang Pilipino po ay patuloy po na pinagbubugkos ng sining. Tayo ay patuloy na uusbong at magpupumiglas para maipamala sa ating galing at talino. Hindi kailanman mawawala ng kulay ang pag-asa. Hindi kailanman mananakaw ang ating kultura saan man sa mundo, kapwa Pilipino man o maging mga banyaga, siguradong ipagbubunyi ng lahat ang husay at galing ng Pilipino, lalo na sa larangan ng sining at kultura. Layunin po ng sining na ipakita ang kabutihan. Walang nanglalamang sa kapwa, walang makasarili at kurap. At higit sa lahat, layunin ng sining na ipalaganap ang katotohanan. Walang kasinungalingan at hindi kailanman pagtatakpan ang maling ginagawa sa bayan. Muli, maraming salamat Ginoong Vim Nadera, Ginoong Michael Rosa, hanggang sa ulitin natin pagtatanghal. Magandang hapon mga kaibigan, ito po si Flora Banto para sa Diskarte. Magandang hapon po. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampok sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 na hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong himpilang